Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka ng Panginoon. Di ba karapat-dapat na palakpakan natin ang Diyos na makapangyarihan? Amen? Salamatan mo ang Panginoon sa buhay niya. Lord, salamat. Salamat sa tahanan ng bawat isa, Lord. Salamat sa pamilya ng bawat isa, Panginoon. Salamat at ligtas kami na nakapunta rito, Panginoon. Maraming salamat. Salamat sa trabaho ng bawat isa. Salamat sa negosyo ng bawat isa. Salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa lakas. Salamat sa mga kabataang nag-aaral, O Diyos. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa mga pangarap na natupad, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga nakaahon sa utang. Salamat, O Diyos. Salamat, nakaraos kami this week. Salamat, Panginoon. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Alam nyo, sino naniniwala na this month, sa darating na mga buwan, meron na tayo upahan na building na stable. Amen? Manampalataya tayo sa Panginoon. Amen? So, amen. Napakabuti ng ating Diyos. Punta na po tayo sa salita ng Panginoon. Makibukas kayo sa inyong mga Biblia. Nasaan na naman ang mga Biblia natin? Ayan, nasa bahay, may alikabok na. Okay, buti na lang, nakapagsulat ako. Ayan, nandito sa ating PowerPoint. Ayan. Unang Hari, 11, 1 to 13. Okay, so may babasahin tayo dito kasaysayan na kung saan makakapulutan natin ito ng aral sa ating buhay at maia-apply sa ating mga pamumuhay, mga kapatid. Unang Hari, 11, 1 to 13. So next Sunday, dapat may mga kulay blue na dyan ng mga Bible, Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Sabi ng Kuya GR, sana all. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Ammonita, Edomita. Puro mita ito. Sidonio at Hiteo. Ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Ipinagbawal pala naman, Kuya. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayatin kayong sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ang sabi ni Yahweh. Ngunit, nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Nahulog, sabihin niyo sa inyo mga katabi, nahulog ang loob, na-develop si Solomon sa mga babaeng ito, ang sabi. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay, alam niyo kung ilan? 700. Sana all na naman, PSGR, sana all na naman. Ikaw lagi nakikita ko ngayon, no? 700. Ano, grabe ka dami. So, nakakatuwa itong ating pag-uusapan. At ang kanya namang mga asawa mula sa lipi, at ang kanya namang asawa lingkod, ay 300. Yung anak ng mga prinsesa, iniregalo sa kanya, 700. Yung mga alipin, yung galing sa mga prinsesa na mga alipin, 300. Ibig sabihin, 700 plus 300, ilan? 1,000, no? Dami. Napatingin si Ate Grace Kimmer. 1,000. Nang matanda na si Solomon, ito na. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, sana pagdating ng panahon na umiidad tayo sa pananampalataya, hindi tayo liliko sa Panginoon. Amen? Dahil sabi dito, nang tumanda na si Solomon, lalong lumigo ang landas. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidoneo, at Melkom, ang karumalduman na Diyos ng mga Ammonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na buong katapatang naglingkod sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, nagtayo pa siya ng sambahan para kay Simos, ang karumaldumal na manadiyos ng Moab,
At para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita, ipinagbawal niya ang kanyang mga, ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar. Ipinagpagawa pa. Alam niyo mga sinasabi doon, mga karumaldumal na Diyos-Diyosa, di ba? Sa verse 9, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at ipinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian na ibibigay ko at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Last verse, isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem ang lungsod na aking pinili. Ang topic natin for today is forsake God. Kinalimutan ang Panginoon. Kinalimutan, tinalikuran, iniwan ang Panginoon. Sa New Testament, kahit ang Panginoong Jesus, naranasan niyang iwan ng kanyang mga alagad. Di ba 12 sila? Yung mga panahon ng mga pagsubok, problema, sino yung nang iwan kay Jesus? Hindi nga lang nang iwan pinagkanulupan niya Sino yon? Si Judas, mga kapatid. Judas Iscariote, na bandang dulo, naghudas din sa kanya. Ano kaya sa inyong palagay o sa inyo ikaw, anong nararamdaman mo kung sakaling iniwan ka ng isa sa pinakamamahal mo? Aray ko, Brother Dennis. Masakit. Tama ba? Iniwan si Jesus ng isa sa pinakamamahal niyang alagad. Treasurer pa nga niya, mga kapatid Treasurer pa niya, tagahawak ng pera ng kayamanan ng grupo nila. Sino bang nang iwan sa kanya na nangako na bandang huli? Ang sabi niya, Lord, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Alam niyo kung sino nagsabi nun? Si Peter, si Pedro. Pero bandang huli, sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi ng Panginoong Jesus, alam mo Peter, sa bandang dulo ng buhay ko, 3 beses mo akong ikakatuwa. Pag tumiyalaok ang manok ng 3 beses, alam na. Sabi nung iba, sabi na nga ba si Petro may manok So mali po yun, wala pong manok. Hindi po manok ni Pedro yon, manok ng kapitbahay yun, Kaya yung iba kasi, manok daw ni Pedro. So pag tilaok ng 3 beses ng manok, ano nangyari? Hindi ko kilala si Jesus na yan. Hindi ko nga nakikita yan Hindi, kasama ka niya, di ba? Hindi ko kilala yan. Itinakwil niya ang Panginoong Jesus. Pero alam niyo mga kapatid, sa dalawang nagtaksil, sa dalawang nag-iwan, sa dalawang tumalikod, si Judas at saka si Peter, ano yung bandang dulo? Si Judas, nung siya'y naghudas, siya ay nagpakamatay. Yun yung destiny niya. Yun yung katapusan niya. Pero yung isa, si Peter, na tangging-tanggi, nakasama niya si Jesus, at hindi daw niya kilala, alam niyo, nangyari bandang dulo, nagsisi si Peter. Nagsisi siya. At bandang dulo, sa aklat ng gawa, alam mo ba si Peter? Nangangaral ng salita ng Panginoon. Nangangaral ng muling pagkabuhay ni Jesus. Yung isa nagpakamatay, pero yung isa, ginawa yung kalooban ng Panginoon. Ito yung dulo ni Peter na nangaral siya. Na sa isang pangangaral niya, 3,000 ang naligtas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maaari yung iba tumalikod sa Panginoon. Pero ang naging dulo, hindi maganda. Lalong nagpakasama. Amen? Tayo nagkakamali, nangihina, nadi-discourage. Pero sana ang dulo natin, katulad ng kay Peter, nagsisi at lumapit at ginawa ang kalooban ng Panginoon. Amen? Alam nyo, ranas na ranas ko yan. Tumalikod ako sa Panginoon 3 years ago ng aking buhay. Ginawa ko yung gusto ko. Hindi ko pinakinggan ng Panginoon. Minsan nga, ang aking asawa, inaano ko pa yun Anong tawag doon? Inuusig ko pa yan. Ano ba naman, gabing-gabi ka na, cell group ka ng cell group, Bible study ka ng Bible study. Pero na-realize ko at ipinakita sa akin ng Panginoong Jesus yung kapangyarihan niya, yung kagandahan
nasa paglilingkod sa ating Panginoon. At narito ngayon sa inyong harapan. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, walang imposible sa Diyos. Kahit anong tigas ng puso ng asawa mo, maisasama mo yan dito. Amen? Kaya palakpakan natin ang ating Irma. Alam mo kung bakit? Narito ang silang pamilya. Amen? Silang pamilya, narito yan. Kompleto yan. So, ikaw na ang kasunod. Sabihin mo doon sa walang mga kasama, ikaw na ang kasunod. Yung pamilya mo, dadalhin mo sa ating Panginoon. Amen? Kung ang Diyos, si Jesus, naranasan niya na siya'y talikuran, naranasan niya na siya'y i-reject, no? Sigurado, ikaw, mararanasan mo din yun sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Naranasan ang Panginoon. At sa ating binasa sa Old Testament, itong sa unang hari, ito ay isang lalaking malapit sa Diyos, si Solomon. Napakalapit niya sa Panginoon. Subalit bandang dulo ng kanyang buhay, he forsake God. Kinalimutan niya ang ating Panginoon. Sa kanya ibinigay ang karapatan na magpatayo ng kauna-unahang templo. Siya ang kauna-unahang hari na nagpatayo ng isang bonggang-bongga pinakamalaking templo sa buong Jerusalem. Sa kanya lang ipinagkatiwala. Kay Solomon, binigyan ng Panginoon, siya lang ang binigyan ng Panginoon ng lahat ng karunungan. Siya upang maging pinakamarunong na tao sa buong daigdig ng mga panahon na yon. Kaya nga kilala si Solomon hanggang ngayon, di ba? Bakit? Sobrang runong niya. Alam niyo ba, pag ikaw ay pumunta sa kanya at itanong mo sa kanya, lahat ng uri ng lumalangoy sa dagat, alam niya. Lahat ng uri ng mga gumagapang, lahat ng uri ng mga lumilipad, alam ni Solomon. Ganoon kamangha-mangha ang karunungan nitong si Solomon. Siya ang pinakamalakas at mataas na hari sa kanyang kapanahunan. Ano pa siya? Mas matindi siya sa Amerika. Di ba Amerika ang pinakano sa atin? Mas matindi pa siya doon. Mas grabe pa siya. Subalit mga kapatid, sa lahat ng bagay na naranasan niyang biyaya, naranasan niyang pagpapala, lahat ng yon mga kapatid, bandang dulo ng buhay niya, kinalimutan niya ang Panginoon. Amen? At alam niyo ba, siya rin ang sumulat ng kawikaan. Siya ang sumulat ng Song of Songs. Siya rin ang sumulat ng itong mga ngaral. Ito ang pinakalungkot. Ito yung pinakamalungkot mga kapatid na makita sa ating mga mananampalataya. Na marami akong nakikita mga kapatid, marami akong mga na-experience sa loob siguro ng 15 years na ako po ay naglilingkod sa Panginoon, na tuloy-tuloy nagpapatuloy sa Panginoon. Madami akong mga nakitang kasabayan ko na bandang dulo ng buhay nila ngayon, nasa kamunduhan sila. Ginagawa nila yung mga bagay ng mundo ngayon. Bibihira, halos sa mga kasabayan ko, kami lang ni paring Manlon natitira. Joke lang po. Marami pa naman. Kung magka sa 10, siguro kami ay, siguro nagre-ratio kami sa 5 to 8 na kasabayan namin. Pero yung iba, ginagawa yung mga kamunduhang bagay. Amen? Pero naranasan na yung pag-ibig ng Diyos, naranasan nila yung kagandahang loob, naranasan nila yung pagbabago ng Panginoon, pero bandang dulo, tinalikuran pa rin ang Panginoon, ang kanyang mga pagpapala. Alam niyo po, kahit nga sa isang relasyon, di ba? Ibinigay mo na nga ang lahat sa kanya, iniwan ka pa rin. Amen? Aray ko. After 6 months, brother, hiwalay na po kami. Ay, iniwan ka pa rin. Amen. So, ganoon nangyayari. Marami mga pagkakataon na ibinigay mo na ang lahat, pero bandang dulo, hiniwalayan, iniwan, kung kailan nagkaanak, iniwan. Pero bandang dulo, ang sarap ng pagmamahalan. Pero, nung nagkaroon ng mga responsibilidad, kaya nga, ang daming mga broken family. Amen? At sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang isang beses na tinalikuran siya ng mga mahal niya. Sa panahon ng Panginoong Jesus, hindi lang isang beses o 2 beses tinalikuran siya ng kanyang mga alagad. Kahit ang Panginoon, tinalikuran din. Sino-sino yon? Kilala niyo ba si Samson? Ang plano ng Diyos kay Samson, iligtas ang bansang Israel sa kaaway. Kaya nga siya pinalakas
para iligtas. Pero yung lakas niya, ginamit niya saan? Ginamit din sa mga chicks. Ginamit din sa mga pag-ibig. Pero bandang dulo ng kanyang buhay, bago siya mamatay, Lord, ibalik mo sa akin yung anointing. Lord, ibalik mo sa akin yung kapangyarihan. Once again, Lord, nagmamakaawa ako sa iyo. Pero alam niyo, ang Panginoon, napakabuti. Sa kabila ng hindi pagsunod ni Samson, muli siyang pinalakas ng Panginoon. At bandang dulo ng buhay niya, napatay pa rin niya yung mga kaaway. Amen? Sa ating mga buhay, ganun din. Amen? Kinalilimutan natin ng Diyos, yung kapangyarihan niya, yung biyaya niya. Pero, once na lumapit ka sa Panginoon, ito ang napakaganda. Ibabalik niya yung nawala sa iyo. Amen? Amen. Ibabalik niya, ipaparamdam niya, ipaparanas niya yung pag-ibig na gusto mong maranasan. Amen? Ganoon kabuti ang Diyos. Kahit nga si Jonas, yung kinain ng malaking isda, di ba? Ang gusto ni Lord, mangaral ka sa Nineveh. Kaya lang, may sariling decision si Jonah. Ayoko nga, hindi ako susunod. O sa halip na sumunod sa Panginoon, pumunta sa Tarsis, mas malayo sa Nineveh. Pero alam mo, ito ang napakaganda sa Panginoon. Kapag may tawag sa iyo ang Diyos, kahit saan ka magpunta mga kapatid, kahit nasa ilalim ka pa ng dagat, ang sabi nga ni Jonah nung kinain siya ng pating, kahit ako'y nasa ilalim ng karagatan, dininig ako ng Panginoon. At siyempre, hindi yun ang kalooban ni Lord na magpunta sa Tarsis, saan inuluwa ng pating. Sa kalooban pa rin ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kahit diyan ka pumunta, hahabulin ka ng Panginoon. Amen? Tatawagin ka ng Diyos. Tatawagin ka ng Diyos na one day, isang araw, isa ka na rin sa mga nagmi-ministry dito. Na one day, isang araw, isa ka na rin sa natutugtog dito. Amen? Gagamitin ka ng Panginoon saan ka man pumunta. Amen? Sa verse 9, alam niyo po, sa buhay ni Solomon, nagugulat po kayo, sa buhay ni Solomon, nagalit si Yahweh kay Solomon sa ginawa niyang ito. 2 beses pang nagpakita sa kanya si Yahweh. Mga kapatid, biruin mo yung ginawa ni Solomon. Para lang hindi siya mapahamak. Alam nyo, si Yahweh, noong unang panahon, gumagamit siya ng mga propeta o mga pastor para sabihin sa iyo yung mga pagkakamali mo. Pero dito kay Solomon, si Lord na talaga ang nagpakita sa kanya. Hindi na siya gumamit ng tao o ng propeta para kausapin. Hindi na. Anong sabi? Sinabihan na siya ng mga babala. 2 beses pa. O Solomon, mali ang ginagawa mo. Hindi yan tunay na Diyos. 2 beses naranasan niya na aktwal ang presensya ng Diyos. Pero bandang dulo, nagawa pa rin niya na tumalikod sa ating Panginoon. Mga kapatid, maraming beses na nagpaparamdam ang Panginoon sa iyo. Amen? Marami na siyang pagtuturo sa buhay natin. Pero bakit ang tigas-tigas pa rin natin? Amen? Iyan na yung nagkakasakit na tayo. Iyan na yung ikaw ay para bang, ang iniisip mo para bang ang alat ng buhay. Hindi ba ito karapat-dapat na maisip natin na ano kaya? Kailangan na natin bumalik sa Panginoon. Amen? Yung iba na wala sa Panginoon, yung sinasabi nila, bakit kaya ang buhay ko malas-malas? Parang sana ipinanganak na lang ako sa maswerteng pamilya. Alam mo, nagpaparamdam lang ang Diyos sa kanila. Nagpaparamdam lang ang Diyos sa buhay ng bawat isa na sa tuwing sa tingin mo parang inaalat ang buhay mo. Na sa tingin mo, bakit kaya ang aral na man ako ng aral? Bakit hindi ako makapasa? Yung 1 to 15 exam, ang sasagutan ko lang 10. Pero nag-aral ako kagabi. Bakit kaya yung mga kurso na gusto ko, hindi ko makuha? Hindi kaya nais ng Panginoon na may sinasabi ang Diyos sa buhay mo? Amen? Bakit kaya ang tagal-tagal ko na sa trabaho nito hanggang ngayon, ang aking pinansyal, purtoy pa din? Hindi kaya may ipinarating sa iyo ang Panginoon na may bagong pintuan, opportunity ang Diyos na bubuksan para sa iyo? Amen? Bakit maraming tumatalikod sa Panginoon? Number 1, dahil sa tukso ng kayamanan. Pinagpapalit nila yung dignity nila. Kitang-kita nyo naman yan sa ating gobyerno, di ba? Pinagpapalit ang pera sa, alam nyo, sa dignidad. Kayaman, sa mali-maletang pera.
tumatalikod sa Panginoon. Pangalawa, dahil sa pagnanasa ng laman. Lust of the flesh. Saan nagsisimula yun? Sa mga bagay na nakikita. No? Lalo na po sa mga kalalakihan, mga kabataan, mga pagnanasa, mga bisyo. Pangatlo, dahil sa walang kasapatan. Alam nyo, yung nagsimula po ako sa sasakyan ko yung Kariton, dito sa Lipa. Yun ang sasakyan ko, Kariton. Naglalako ako ng gulay, isda, sa Lipa. At ipinapanalangin ko lang din sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po. Sana one day, magkasasakyan po ako. Ang pangarap ko noon, motor, lalagyan ko ng sidecar. Honda X10 yata yun, yung una kong motor. Umuso yung hulugan. Lord, salamat, meron na akong habal-habal, kulong-kulong. Nakakaikot na ako sa buong Lipa. Sa Isidro, sa Tipacan, nagtitinda ako dyan ng isda. Siyempre, tuloy-tuloy tayo sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng business. Bigyan niyo po, Panginoon, ako ng magandang ikabubuhay. Ito po yung mga pangarap ko, Lord. Salamat sa Panginoon. Nakabili ako ng segunda manong kotse. Mitsubishi Galant. Uy, nabili ko ng 45,000. Yes, Lord, social na ako. Nakakotse na ako ngayon. Second hand lang, pero okay lang. Dati nga, nag-i-install lang ako Nangarap uli, Lord. Gusto ko naman, Lord, ng bago naman sana, Lord, bago. Binigyan kami ng bago. Ito yung unang namin sasakyang bago. Yan. Yung Mirage na yan. Lord, mas masarap po yata, Lord, yung mas medyo malaki. SUV naman. Salamat sa Diyos. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Lord, nangangarap ako sa Panginoon. Lord, hindi na kami uupa ng bahay. Binigyan kami ng bahay, mga kapatid ng Panginoon. Hindi lang isa, 3 yung bahay namin. Yung isa, hindi namin natitirahan. Sino may gusto ng isa, hindi natitirahan? Ayan. Mga kapatid, walang kasapatan ng tao. Amen? Sabi sa akin ni Mrs., ano naman ang sunod mo dyan? Helicopter. Mga kapatid, alam nyo, ang tao walang kasapatan. Pero alam nyo ba, kahit nasa akin na yung lahat ng bagay, iniiwan ko pa rin ang Panginoon, mga kapatid. Iniiwan ko, Panginoon. Gumawa pa rin ako ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Subalit, salamat sa Diyos. Amen? Kung si Solomon, kinausap niya ng actual, nagpakita ang Panginoon kay Solomon. Ako, alam mo ba kung saan ako kinausap ng Panginoon? Merong isang preacher na nangangaral dito sa cellphone through Facebook Live. Tamang-tama sa akin yung mensahe niya, kapatid. Alam nyo, maya-maya, isinusuko ko na sa Panginoon ang aking buhay. Tumutulo ang luha ko. Sabi ko, Lord, maglilingkod na ako sa iyo, Panginoon. Kaya almost 1 year na, mga kapatid, na ako nangangaral. Pati anak ko nahawa, mas malala pa sa akin. Nangangaral sa Gypsy Denise, nangangaral sa bus. Isang araw, sabi ko, mangangaral kami doon sa palengke. Iba ang gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Maaaring tumalikod tayo, maaaring tayo ikakagawa ng mali. Pero ito sinasabi ko sa iyo, pag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, gagawin ka ng Diyos na isang sisidlan, isang kagamit-gamit na one day matataas ang pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya yung tatahimik lang dyan, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? So, yun yung 3 bagay kung bakit tumatalikod ang mga tao sa Panginoon. Mga kaabalahan. Pero mga kapatid, huwag natin hayaan na yung 3 bagay na yan ay makapagpalugbok, makapagpa-discourage para hindi tayo makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen? Alam niyo ba si Solomon sa unang hari, chapter 8, verse 16, alam mo sabi dyan? Ito yung sinasabi niya. Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na si Yahweh ay Diyos at liban sa Kanya ay wala nang iba. Sabi sa chapter 8, si Lord lang, wala nang ibang Diyos. Pero pagdating sa chapter 11, anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagdating sa chapter 11, anong nangyari sa kanilang dalawa ni Solomon? Dati, ang sabi ni Solomon,
Wala nang ibang Diyos maliban kay Yahweh na Diyos na buhay. Pero pagdating ng dulo, nakapangasawa ng 1,000, nawala, nagpatayo. Sa anong paraan tinalikuran ng Diyos Solomon? Una, he loves the unforbidden woman. Umibig siya sa ipinagbabawal na babae ng Diyos. Hindi niya kapaniwala hindi niya kapanampalataya Kaya kayo mag-asawa, ang hirap pag hindi mo kapaniwala yung kapartner mo. Amen? Pag hindi mo ito kapanampalataya, ang hirap. Girlfriend mo, boyfriend mo, hindi kapaniwala mo, siya, lagi kayo kagulo. Yung asawa mo, walang pangarap, ikaw meron, sabog lagi, magkakagulo. Yung partner mo, walang inisip na pag-asenso, walang plano, mahirap talaga yan. Kaya kung may kapanampalataya, kung same kayo ng pangarap, plano, maganda ang mangyayari. Ano ang sabi diyan? Sa verse 1, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Nagmahal. Umibig sa ipinagbabawal. Sa verse 2, ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa ng mga banyaga. Kaya yung mga kabataan na nandito, mga kabataan, tingin kayo sa akin. Kapag kayo ang mga giging boyfriend nyo, naku, ang magiging boyfriend nyo, walang takot sa Panginoon, hindi nyo kapananampalataya, sigurado, hihilahin kayo niyan sa mga pananampalataya at paniniwala nila. Amen? Kaya yung mga dalagat binata dito, ang pipiliin nyo ay yung kapanipaniwala mo, kapananampalataya mo. Amen? Kasi bakit? Bandang dulo, nako, hindi pigilan ka nung magsimba. Sabihin ni Bridget, mahalali ka na, sisimba tayo. Si Bridget pa napili, Ay, hindi ako sisimba. Di ba, mahirapan? Para kang humihila sa bayawak, na nasa butas. Hirap dun. Kaya, pipili ka, Inaagapan ko ng mga kabataan, Pipili ka ng kapaniwala, kapananampalataya. Brother Dennis, ako nang bahala. Isasama ko lagi sa simbahan. Ako nang bahala doon. Alam nyo, marami na akong narinig na ganyan. Akong bahala. Pero pagdating ng dulo, umiiyak. Aray nako. Aray nako. Nagsisisi sila. Meron po ako niyan. Grabe ho. So, ngayon pa lang, tayo ay pinapangaralan na itinutuwid ng ating Panginoon. Amen? Nahulog ang loob ni Solomon sa mga babae, ipinagbabawal ng Diyos. 1,000 lang naman ang kanyang asawa, mga kapatid. 1,000 lang naman. Grabe. Grabe, Bakit 1,000? Ganito yon. Noong unang panahon, hari sa hari, gusto kasi nilang magkaroon ng connection kay Solomon. Kaya ang ginagawa ng mga hari ng iba't ibang mga bansa, yung anak ko, tamang-tama, ireregalo ko to doon sa pinakamatinding hari sa buong mundo. Si Solomon, isang karangalan po yun para sa kanila. Kaya umabot siya ng 1,000. Amen? So ang gusto ng mga bansa noon, connection. Na pag nakakonek ka sa Israel, ay grabe ka, proud ka. Parang alyansa, parang ganon. May mga ganon. Amen? Subalit mga kapatid, tumalikod si Solomon sa Diyos. Lumakad siya sa pagnanasa ng kanyang laman. Pinili ni Solomon na talikuran ang Diyos dahil sa kanyang mga inibig. Mga kapatid, bagamat kasi si Solomon ay isa sa pinakamadakila at kilala, at ito ay may mga magandang paliwanag din kay Solomon, pero meron itong katuruan na ito nga, tumalikod si Solomon. Pero alam niyo, bandang dulo, doon nasulat yung books of Ecclesiastes, mga ngaral. Nasa bandang dulo niya, naisip niya, sabi niya, walang halaga ang buhay. Bandang dulo, naisip niya na yon. Amen? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami mga Kristiyano, iniwan ng Panginoon sa buhay nila. Mas pinili nilang lumakad sa gusto nila, sa nais nila. Yung bang wala nagbabawal sa kanila, okay lang ganitong buhay, masaya naman Mas pinili nila yon. Amen? Pero wala dito na. Amen? Sabihin mo siya katabi, wala ditong tatalikod sa Panginoon. Amen? Sa verse 7, sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Simus, ang karumaldumal na Diyos ng Moab.
at para kay Molek ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Biruin mo mga kapatid, isang excuse me, isang galing sa tunay na Diyos, naranasan ng kapangyarihan ng Diyos, ngayon nagtatayo ng Diyos-Diyosan. Amen? Verse 8, ipinagawa niya ng kanya-kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, o lahat ng asawa, may sarili-sariling Diyos yun. Ipinagpagawa niya, tigit-tigisa. Ay ilan yun? 1,000 yun. Dami. Amen? Hindi lang pinagpagawa, nagsunog doon ng insenso at naghain. Sumamba na rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Isa sa pinakamumuhian ng Diyos ay mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng tao, mga kapatid. Kaya shout out dito sa mga may Diyos-Diyosan ba. Amen? Amen? Kung gusto mo na i-bless ka ng Panginoon, lubos, kung nararanasan mo na nga yung pagpapala ng Diyos ngayon what if wala pa yung mga Diyos-Diyosan natin? Amen? Para Dennis, ikaw yata nagsasabi niyan Sinabi po sa Biblia. Amen? Sinasabi po sa Biblia. Bakit? Alam niyo ba yung kasaysayan ni Moises na nagpadala siya ng 10 salot sa Ehipto? Alam niyo po kung bakit nagpadala siya ng 10 salot? Nandun na yung pinaulan ng apoy, pinaulan na maraming mga balang, maraming mga langaw, pumula ang daga, ang ilog. Madaming salot yun, 10 yun na salot na ipinadala ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil gustong ipakilala ng Panginoon yung pagiging buhay niya sa mga Ehipto. Dahil ang Ehipto sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Para ipamukha sa mga Ehipto na ang kanilang sinasamba ay hindi tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, palakpakan natin ang tunay na Diyos na ating sinasamba. Bagamat wala tayong nakikita, wala tayong nihihipo, pero nararanasan natin ang pagbabagong buhay na dala ng kanyang presensya. Amen? Nadulot ng kanyang espiritu sa ating mga buhay. Isa pong malaking kainsultuhan sa Panginoon na si Solomon ay nagpagawa ng pinakamalaking templo sa Jerusalem, pero ngayon nagpapagawa ng mga Diyos-Diyosan na kalaban ng Panginoon. Sa ating buhay mga kapatid, marami din po tayong Diyos-Diyosan. Hindi lang yung nakikita, Diyos-Diyosan sa puso natin. Meron din. Ano ang sabi sa Ezekiel 14:4? Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, bawat tao sa sambayan ni Israel ay nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyosan sa puso. Alam mo, sa panahon ng pagsamba every Sunday, at hindi mo siya inuna, nagkakaroon ka ng Diyos-Diyosan sa iyong puso. Lahat ng inuuna mo na pantay o higit pa sa Diyos, nagkakaroon. Yun ay Diyos-Diyosan sa puso natin. Amen. Kaya lahat ng bagay na mahalaga kaysa sa Panginoon. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong devotion, wala tayong worship sa buhay natin. Ang inuuna natin, sarili, trabaho, negosyo, nang higit sa Panginoon, ito ay nagsasabing may Diyos-Diyosan tayo sa ating mga puso. Sabi sa Mateo 6:24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen? Amen. Kaya piliin natin ang Diyos na ating paglilingkuran. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nagpo-provide sa iyong mga pangangailangan, ang Diyos na nagpapagaling sa panahon na ikaya'y may sakit. Amen? Amen. Siyang Diyos na buhay, naggagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Amen. Dapat po nating ilagay sa ating mga puso na si Lord ay number 1 sa ating mga buhay. Kaya palakpakan mo yung mga katabi mo, palakpakan mo siya. Bakit? Ang Diyos niya ay buhay. Amen. Dahil inuuna niya ang Panginoon. Higit sa trabaho na meron siya. Amen. Yung iba dito, galing pa sa Kalamba,
no, malalayo pa yung lugar na pinuntahan, yung iba may trabaho pa mamaya, yung iba puyat pa, pero inuna ang gawain ng Panginoon. Amen? At ang Diyos ang magbabalik ng pagpapala sa kanyang mga anak na sumusunod sa Kanya. Amen? Sa pangalawa, ano pa yung paraan? Bakit nalikuran ng Diyos si Solomon? He refused God's warning. Tinanggihan niya ang pagbabawal ng Panginoon. Verse 9, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa kanyang ginawang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Solomon. 2 times nagpakita. 2 beses siya na nagpaalala. Verse 10, pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit bandang dulo, hindi pa rin niya sinunod ang ating Panginoon. Amen? Ayaw na ayaw mapahamak ng Diyos si Solomon. Ayaw na ayaw. Bakit? Mahal niya si Solomon eh. Ayaw niya mapahamak. Pero mga kapatid, bandang dulo ng buhay niya, sumamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Grabe po ang favor ng Diyos kay Solomon. Grabe po ang favor ng Diyos sa iyo. Sa bawat isa. Amen. Grabe ang pagpapala, ang blessing ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Na ang Diyos, kaya tayo lagi nagpapaalala ang Diyos, nagtuturo, nagtutuwid sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa mga gawain, pakikinig ng salita ng Panginoon sa mga audio Bible. Lagi siya nagpapaalala sa atin. Bakit? Para tayo maingatan ng Panginoon. Para ang desisyon po natin hindi magkamali. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, gusto niyang maging mapayapa ka. Amen? Gusto niya na kahit may problema, challenges, pagsubok ng buhay, gusto ng Panginoon na dadaan ka sa daigdig na ito, masaya ka. Gusto ng Diyos na ikaw ay masagana ang maging buhay. Ayaw niya na ikay nangungutang. Gusto niya na ikay pagpalain. Amen? Gusto niya yung mga lahat ng bagay sa daigdig. Gusto niyang maranasan mo. Amen? Huwag mo lang siyang tatalikuran sa panahon na meron ka na. Amen? Sa panahon na wala o sa panahon ng meron, huwag mong tatalikuran ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos sa favor niya sa ating mga buhay. Salamat po kay July. Inom muna tayo. Si Solomon, mga kapatid, binigyan ng walang kapantay na karunungan, pero ninais pa rin niyang lumakad sa kanyang gusto. Lumakad pa rin sa kanyang gusto. Alam niya ang kanyang ginagawa ay masama sa harap ng Diyos. Alam niya yon. Subalit, sa halip na magsisi, umiwas sa kasamaan, dahil pinaiiwas siya ng Diyos, pinili pa rin niya ang kanyang gusto sa kanyang buhay. Amen? Again, hindi ko po sinasabi na nagdi-discourage kayo sa buhay ni Solomon. Gusto ko lang pong makita nyo na posible, kahit ikaw, kahit tayo, pwede tayong tumalikod sa Panginoon. Sa mga pangyayari, circumstances ng buhay, pero kapatid, kahit maranasan mo yon, babalik at babalik ka sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Babalik at babalik ka sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga may mga kapatiran tayo dito. Yung mga panahon nakaranas sila ng mga pagsubok, problema, lalo kumapit sa Panginoon. Amen? Amen. Sa Diyos ka pa rin kakapit. Kahit saan ka pumunta, kahit anong mangyari sa buhay mo, ang Diyos pa rin ang huli mong kakapitan. Amen? Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya ang buhay ni Solomon ay dapat nating maging karunungan ng ating puso na wala tayong mapapala kung tatalikuran natin ng Diyos. Wala tayong magagawa kung hihiwalay tayo sa ating Panginoon. Amen? Wala tayong magagawa. Ang sabi nga sa Juan chapter 15, ang Diyos ang puno, tayo ang mga sanga. Ano ang magagawa ng sanga kung hihiwalay siya sa puno? Matutuyo ang sanga. Hindi magbubunga ang sanga. At bandang dulo, itatapon saan? Sa apoy. Yung sanga na yan. Mga kapatid, paghihiwalay tayo sa Panginoon, pag ang direksyon natin, liliko sa Diyos. Bandang dulo ng buhay natin, mga kapatid, ipinapaalala ng ating Panginoon, itatapon tayo
bandang dulo. Kung pilit natin hihiwalayan ang Panginoon. Amen? Alam nyo, sabi sa aklat ng Ecclesiastes sa mga ngaral, alam mo, sabi dito, sulat ito ni Solomon. Naranasan niyo yung mga blessing, pagpapala, at tumalikod. Pero nakita niya, na-realize niya. Anong sabi diyan? Chapter 12, alalahanin mo ang Diyos. Sa panahon ng mga problema, pagsubok, at pag alam mo parang ang layo mo na sa Diyos, sinasabi ng Diyos, sinasabi sa Biblia, alalahanin mo ang Panginoon. Amen? At bandang dulo, ang sabi dito, ipagsusulit ng tao ang lahat niyang ginawa sa harapan ng ating Panginoon. Ipagsusulit. Kaya yung pagtalikod mo sa Panginoon, kala mo, ayahay ka lang ngayon, no? Ganda ng buhay mo. Wala naman akong sakit, Brother Dennis. Okay naman. May trabaho naman ako. Masaya naman ang pamilya ko. Pero sabi ng Panginoon, ipagsusulit ng tao ang lahat ng kanyang ginawa. Kaya kung masagana ang buhay mo ngayon, maganda ang buhay mo ngayon, takbo ng financial mo, okay naman kayo, palakpakan mo ang Panginoon. Amen? Palakpakan mo ang Diyos sa kabutihan niya. Ngayon, ano ang sinabi ng Diyos nung tumalikod si Solomon? Ano yung sinabi ng Diyos? He is still faithful to fulfill His promise. Ang Diyos ay nananatiling pagtapat sa kanyang mga pangako. Grabe ang Panginoon. Kahit tumalikod si Solomon sa kanya, kahit tinalikuran, iniwan ni Solomon ang Diyos at sumamba sa ibang Diyos, ang pangako ng Panginoon ay nananatili sa kanyang buhay, sa kanyang paghahari. Sabi sa verse 12, ngunit alang-alang kay David na iyong ama. Ito ang maganda mga kapatid. Sakaling tumalikod ka sa Panginoon, sasabihin ng Diyos, alang-alang doon sa kay Ate Bibian. Yan, dito tayo. Ninuno kasi pag-uusapan nito eh. Alang-alang kay Ate Bibian, Ate G, pagpapalain pa rin kita. Amen! Kasi, inaalala ni Lord yung mga pinagmulan. Alang-alang sa mga lolo natin na naging tapat sa paglilingkod. Sa pamilya mo ay may pagpapalain. Alang-alang sa mga tao na naglilingkod sa mga Bible study, sa mga life group leader natin, alang-alang sa kanila, i-bless pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen? Verse 13, isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David. Lagi may alang-alang. Si David kasi naging matapat na lingkod ng Panginoon hanggang dulo. Bagamat nagkamali, nagkasala, natukso, pero bandang dulo ng buhay niya, ang sabi sa awit, create in me a clean heart, O God. Napapa-English tuloy ako. Likhaan mo ako ng bagong puso, O Diyos. Ibalik mo yung pagliligtas sa akin. Amen? Kaya sa panahon ng parabang, tingin mo'y nagkakasala ka na. Lagi ko mang sinasabi, sa panahon na parabang humahaba na ang sungay mo. Kasi kasabihan ng iba yun eh. Brother, hindi na ako makakapasok ng simbahan. Bakit naman? Ang haba na kaya ng sungay ko. Hindi na makapasok sa pinto. Kahit gano'ng kahahaba yan, mga kapatid, patatawarin at patatawarin ka ng ating Panginoon. Amen? Pagpapalain, ibe-bless, pasasaganain ang buhay natin. Hallelujah, ganun po kabuti ang Panginoon. Alang-alang, ano sabi? Alang-alang sa mga taong naglilingkod sa iyo. Ibe-bless ko ang iyong buhay. Amen? Sa kabila ng kasamaan ni Solomon, kumilos pa rin ang Diyos sa buhay niya. Na dumating pa rin yung pinakamabuting bagay. Amen? Subalit, siyempre, hindi naman natin sinasabi na tatalikod tayo basta-basta sa Panginoon. Hindi ganoon na ay mabuti pa lang ang Diyos, pwede na tayo tumalikod. Hindi ganon. Sabi sa Romans 6:1, ano sabi diyan? Ano ngayon anong sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala? Sabi diyan, upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Ano sabi ni Pablo? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa kasalanan? Kapatid, patay na tayo sa kasalanan. Amen? Pinalaya ka na ng Panginoon. Tinubos ka na ng Diyos. Kaya hindi na tayo makapagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Walang dahilan para talikuran natin ang Panginoon. Amen? Walang dahilan.
Tuloy-tuloy sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Amen. Dahil lubos-lubos ang awa at biyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Napakabuti ng Diyos. Paano tumugon ang Diyos sa pagtilingkod ni Solomon? Number 2, He prepared enemies against Solomon. Ito na. Nung tumalikod siya sa Diyos, ito na yung sinasabi natin, nagkamalas-malas na ang buhay. Inihanda na ng Diyos yung kalaban. Dati, sa paghahari ng Solomon, napakapayapa. Makakalakad ang mga babae sa kung saan-saan. Walang sumisipol, walang humuhuli doon. Wala. Ligtas. Ligtas talaga. Ligtas sa Davao. Nakakalakad sila. Grabe po noon. Pero bandang huli, nung tumalikod sila sa Panginoon, verse 14, ipinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway. Nung siya'y naglilingkod sa Diyos, iniibig ang Panginoon, sinasamba ng tapat ang totoo. Walang kaaway, walang marites, walang namumula, walang tumutuligsa sa buhay nila. Verse 23, may isa pang kaaway na naman. Verse 26, isa pang kaaway na naman. At ang pinakamasama, yung verse 26, isa pa sa mga lumaban kay Solomon, nako, tauhan pa niya. Grabe, ano? Aray ko, tauhan pa niya yung lumaban sa kanya. Okay lang sana, ibang bansa, okay yun normal yun Ay hindi, mismo nasa loob nila, lumaban kay Solomon. Inihanda ng Diyos yung kaaway. Bakit? Dahil sa pagtalikod ni Solomon kay Yahweh, hindi na naging mapayapa ang paghahari ni Solomon. Nagkaroon siya ng maraming kaaway. At mula noon, nagsimula na ang kaharian ni Solomon ay nahati sa dalawa. Ano yung isa? Yung isa ay Northern Kingdom at ang isa naman ay Southern Kingdom. Kaya hanggang ngayon nag-aaway pa rin yung mga bansa na yan. Yan yung mga panahon ng mga Palestine, yan na yan. Nagkakaaway na sila. Nagkawatak-watak na sila, mga kapatid. Lahat ng bagay, mga kapatid, na pinahahalagahan o iniingatan natin, one day, mawawalan ng kabuluhan. Amen. Bakit? Iniiwan ng Panginoon. Iniiwan ng Diyos sa ere. Anong sabi sa Mateo 16:25? Sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, i-bless tayo ng Panginoon. Sino naniniwala this year, i-bless tayo ng Panginoon? Nasa kamay. At yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagpapala na matatanggap mo, hindi ito magiging hadlang para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Kung hindi yung mga blessing na ibibigay ng Panginoon this year, maniwala ka, gagamitin ito ng Panginoon nang sa ganon lalong lumawak ang gawain ng Panginoon dito sa Lipa. Amen? Sino dito naniniwala 2027? Meron tayong 500 members dito sa Lipa. Amen? Nakikita ko na mga kapatid, 2027 hanggang 2028, meron tayong 1,000 member na dito naglilingkod sa Lipa. Gagamitin ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Amen? I-bless po tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Ang sabi dito sa English, if we forsake God for sake of life, we lost. But for the sake of God, we forsake our lives, we live. Brother Dennis, mukhang ano yun, for English na yun na yan. May copy ako. Ang Tagalog dyan ay, kung tinalikuran natin ang Diyos, alang-alang sa buhay. Kung tatalikuran mo ang Panginoon, alang-alang sa, alam mo yung bagay na meron ka ngayon, bagay na mahal mo ngayon, alang-alang sa Diyos, ang sabi dito, mawawala ito sa iyo. Ngunit alang-alang sa Diyos, tinalikuran natin ang ating buhay, nabuhay tayo. Amen? Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kakapangyarihan ang Panginoon
na gumagawa sa buhay ng aking anak na si Dennis. Hindi ko alam. Nakikita nyo sa Facebook, nangangaral siya. Sabi ko, hindi ko pa yan nagawa. Pero ako'y naniniwala. May kapangyarihan ng Diyos na kumikilo sa buhay niya at sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kahit anong layo, di ba? Gising tayo ng maaga. Yung iba dito, nag-gumising ng alas 5. Yung iba, alas 4 pa siguro. Lalo yung mga maedad natin dyan, alas 4 pa, gising na. Para lang makasamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, natutuwa po ang Diyos sa inyo. Amen. Natutuwa po ang Panginoon sa buhay ninyo. Let us bow our head. Ito ko natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon sa buhay mo. At ipangako mo sa Diyos today. Ipangako mo sa Diyos. Ano man ang mga dumating na pagsubok, problema, hindi mo siya iiwanan. Hindi mo siya tatalikuran. Kahit ano mga pagpapala, blessing na dumating, o kayamanan na meron man na dumating sa iyo, lalong wag mong iiwanan ng Panginoon. Lalo kang kakapit sa Diyos. Si Solomon, mga kapatid, ito'y paalala sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Na anuman ang maabot natin, anuman ang marating natin sa buhay na ito, huwag mong tatalikuran, huwag mong iiwanan ang ating Panginoon. Huwag mo siyang iiwanan. Sapagkat kailanman hindi kanya tinalikuran, kailanman hindi kanya iniwan, at lagi kanyang tutulungan habang buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Tanda ng pagsuko natin sa Diyos, mga kapatid. Na Lord, nangangako kami sa iyo, Panginoon. Hindi ka namin tatalikuran sa aming paglilingkod. Na ano man ang mangyari, Panginoon. Ano bang sitwasyon ng mga problema? Ano bang mga pag-uusig? Magtutuloy kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano bang layo? O ano bang lapit? O ano bang paghihirap na aming daranasin? Ipinapangako namin sa iyo, Panginoon. Walang ibang Diyos na aming sasambahin kundi ikaw ang Diyos na buhay. Diyos na buhay na gumagalaw, na nagbabago ng aming mga buhay, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Pumusal ka ng pangako sa Diyos. Pumusal ka ng pangako sa Panginoon. The Lord, today, maglilingkod ako sa iyo. Ngayong araw, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Itatalaga ko sa iyo ang aking buhay. Ito'y pangako ko sa iyo, Panginoon. Bilang ganti sa pag-ibig na ibigay mo sa akin. Paglilingkuran kita, Panginoon. Ano man mangyari, ano mang sitwasyon,
Salamat sa iyo, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa buhay ng bawat isa. Yes, Lord. Maraming salamat. Kaya, Lord, today, sa mga oras na ito, maraming salamat. Nananatili ang mga pangako mo sa buhay namin, Panginoon. Sa kabila ng aming pagtalikod, sa kabila ng aming mga nangyayari sa aming discouragement. Pero Lord, ang iyong mga pangako ay mananatili sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Sa buhay ng bawat isa, O Diyos, mananatili ang iyong pangako. Yung pangako mo na hindi nagbabago sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, O Lord. Sigawin po tayo sa Panginoon. Sabihin natin tayo sa Panginoon. Malalat ka, Lugod sa iyo, pagkat walang magagawa kong iwalay sa iyo. Ang bitin ng aking puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. For the last time, yes, sabihin natin sa Panginoon. sampahin ka, O Diyos. Alay natin sa Hallelujah. ay alay ko. Madalat ka, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa kong iwalay sa iyo. Ang bitin, yes Lord. Ang bitin ng aking puso, Manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. ang bitin, yes, Yes, for the O last time. God. Hallelujah. Ang bitin ng aking puso, Manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan ko. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid.